Mamaya ayan, pantas. Relax. So, pag-usapan, magbibigay lang ako ng aking komento regarding dito sa balak daw na pagtakas ni Tambaluslos ng Pilipinas. Akala ko ba ay powerful? Akala ko ba ang nagpapatakbo ng Pilipinas ngayon ay ang Araneta at ang Romualdez? Bakit nagbabalak tumakas, mga kababayan? Ang sabi nga po, kaya nagagawa ni Tambaluslos ang lahat ng kalokohan and abuso sa power dahil may pinanghahawakan siyang sikreto ni Marcos Jr. na kapag pumalag at nilaglag talaga siya, ay pwede niyang ilabas. At sa tingin ko mga kababayan, ito ay yung paggamit ng pulveron ni Ngiwi. Okay? Baka may mga proof si Tambe. Baka may video siya, may photos, and whatever evidence he has, or na magagamit niya laban kay Ngiwi. Kaya naman todo ang 'di ba abuso ni Tamba. Ngayon na hindi na siya ang Speaker of the House, plus ayan nga, may mga itinago na siyang mga yate or lumabas yung mga di umano yung mga eroplanong mamahalin na bilyon-bilyon ang halaga ni Tambaluslos at ni Zaldico, and napakarami na rin daw na properties dyan sa Forbes Park. Si Tambaluslos, hindi lang 6, kundi mahigit pa, bilyon-bilyon po ang mga real estates dyan sa Forbes Park alone. Plus of course, yun ng Aguado Mansion na pag-aari pala or nakapangalan sa nanay ni Tambaluslos. Baka nga nag-aalala na siya, na-rest baka ng taong bayan, or maybe nararamdaman ni Tambaluslos na nilalaglag na siya. Maglaglagan na kayo ng bonggang-bongga. Kung ano man ang pinanghahawakan mo laban kay Ngiwi Jr., ilabas mo na kung totoong magkaaway kayo, tama. Ano ba yan? Baka naman tulungan siyang makatakas. Kasi sa tingin ko mga ate at kuya itong mga magnanakaw, wala na silang pakialam, basta't marami na silang nakuha, and hindi na nila gugustuhin magstay sa Pilipinas kung nailabas naman. I'm not saying na itong ang kanila yan pero yung mga magnanakaw siguro sa dinami-rami ng kanilang nakamkam at kung nailabas na nila yan ng Pilipinas, wala na silang pakialam. Deadman na sila, no? Kahit na hindi na sila tumira ng Pilipinas, bubuhay hayahay sila abroad. Marangya na yung magiging buhay nila katulad ng mga 'di ba mga elite ng mga mga developed countries or ng mga first world countries or ng mga mayayamang bansa, 'di ba? Kaya na nilang makipagsabayan, lalo pat yung mga anak nila sa abroad naman nila pinag-aral. So, wala nang pakialam sa Pilipinas ang mga yan. Maaaring ang tumakas yan. Ngayon, nananawagan si Congresswoman Rowena Guanzon na huwag bigyan ng travel permit itong si Tambaluslos dahil talagang tatakas ng Pilipinas. Lalo pat kung nasaan man siya ngayon dyan, ay baka yung pasukin ng taong bayan, kung hindi, baka mamaya magkagulatan, di ba? Kasi yung nangyari pong people power ni Kiko Barazaga ay in-announce I think natuto naman na si Kiko Barazaga na katulad ng sinasabi ko sa inyo, mali talaga yung strategy nila na in-announce kaagad, pero hindi naman araw-araw may 'di ba may naka-posisyon at may mga ipapadalang pulis sa gates ng Forbes Park or sa kung saan mang properties nandun si Tambaluslos. Malay nyo, nasa Cebu, nasa Leyte, or kung nasan man siya, and then sugurin siya ng taong bayan. Di ba? So, mas gugustuhin na lang niyang tumakas talaga or umalis ng Pilipinas kaysa naman kakaba-kaba dahil sa tingin ko, guilty ang mga to sa accusations ng pagtanggap ng bribe or komisyon sa mga ghost projects at saka sa mga kinukurakot ng iba pang mga kasabwat nila or mga politiko na kaalyado nila. So, wag daw bigyan ng travel permit dahil hindi na babalik. Pupunta siya abroad para ayusin at iligtas ang mga nakaw niyang yaman. Hindi ako sabi yan na itinago sa mga account niya abroad. Di ba may issue pa na yung isang multi-million properties niya in the States ay parang ginawa niyang corporation tapos $1 yung value. May ganyan, di ba? May ganyan lumabas na balita. So, kung i-investigan nga naman, $1, ba't $1? Paano naging $1 yung amount ng corporation or yung value ng corporation itinayo or whatever abroad? Nawala na yung multi-million na sabi mo $480 million yun na property. May ganyang
pumutok na balita mga nakarang araw lang. Anyway, huwag daw dapat bigyan ng pagkakataon na makaalis. Sa tingin niyo makakaalis to o hindi? Noon nga si Andres Bautista ng Comelec, 'di ba, nung na-iskandalo na maraming mga sobre na may lamang pera sa bahay niya, may napakaraming limpak-limpak na pera sa yung Comelec chair, Andy Bautista. May limpak-limpak na pera sa kanyang vault, tapos meron pang mga latigo, tandaan nyo, yung Tish Bautista, yung asawa niya, lumabas yung magandang babae. Ano nangyari doon? Nakulong ba yon? Well, sabi daw, nakulong Talaga, ba't hindi masyadong binalita kung nakulong or detained na sa US? May ganyan ba expose si Miss Marlica? So kung yung Andres Bautista noon nakatakas, ito pa kaya? Comelec chair lang naman yun nung araw. Bago itong si ngayon, di ba, si George Garcia. Ito si Tambaluslos, speaker to eh. Ay ang nakaupong leader ngayon, pinsan niya. I don't know, kung sila ay totoong may hidwaan, sa tingin ko mga kababayan, hindi ito makakatakas. Pero kung fake ang kanilang beef, at eme-eme rin tong Mangga na inaatake niya ang pinsan niya, pagkakaalam ko talaga, best friend ni Mangga yang si Tamba eh. So baka nagkukunwari lang silang nag-aaway, right? Baka hindi nag-aaway si Tambaluslos at saka si Ngiwi. Pero baka si Mangga, ipilit niyang pinag-iinitan si Tamba, right? Dahil pipiliin niya yung kapatid niya over Tamba. Although magkakadugo silang lahat, mas pipiliin niya yung kapatid niya. Anyway, basahin ko lang yung balita. Si Congresswoman Rowena Guanzon daw po ay nagbabala. Huwag bigyan ng travel permit si Martin Luther. Martin Luther ang tawag niya. Lut as in kumakamkam. Nagdanakaw. Hindi na yan babalik. Muling umingay sa social media si dating COA at Comelec Commissioner o Attorney Rowena Guanzon matapos maglabas ng matinding babala laban sa umano'y planong pag-alis ng bansa. Buti nakaka-receive siya ng intel ng mga ganito, no? Sa kanyang post sa X or dating Twitter, direkta niyang tinawag na Martin Luther ang dating leader ng Kamara or Lower House kasabay ng panawagan kay Speaker bagong yung pumalit kay Tambaluslos, Bogie D, na huwag umanong payagan ang paglalabas ng travel permit. Speaker D, kung bibigyan mo ng travel permit si Martin Luther, hindi na yan babalik. Pupunta siya sa abroad para ayusin at ligtas sa mga nakaw niyang yaman na itinago sa mga account niya abroad. I have a feeling na baka sa crony rin ipinangalan yung iba, sa mga kaibigan, kamag-anak, katulong, sa mga anak, right? And hindi yan ipapangalan directly kay Tamba. For sure may mga nakapangalan sa kanya ng mga properties, pero katulad ng ginagawa ng ibang mga politiko, gumagamit ng cronies. Okay, gagamit ng ibang taong doon ipapangalan ang properties para hindi matrace back sa kanila. Pero huwag, kaya nga siguro si Sabaquin, di ba? Baka yung mga driver niya, hindi naman yung kamag-anak eh. Siyempre kung i-investigahan talaga, ang hahanapin dyan mga atit kuya, mga kamag-anak. Immediate family members, asawa, anak, di ba? Magulang. Yun yung i-check kung lumaki ba yung yaman. Kung ang bibigyan mo ng, kung ang pakikiusapan mo or utusan mo magtago ng mga kinamkam mo, yung mga driver mo, katulong, security guard, kapitbahay, trusted friend. So, hindi madaling matrace, di ba? So, malay nyo, gumagamit pa yan ng ibang tao na willing talagang humawak ng maging ingat yaman baga, pero nangangakong hindi magta-traidor at hindi naman talaga sasamsamin dahil mababang bangka. Halimbawa, hindi mo naman kaano-ano, pero 'di ba, pinahanap mo sa staff mo. Nag-outsource or something, 'di ba? O manap kayo ng tao na willing na ipangalan sa kanila yung mga lupa, bahay, bank deposits, pero sabihan nyo na okay, pwede mong ma-withdraw, magamit yan for your lifestyle, pero wag mong uubusin at wag mong itatakas dahil the moment na itakas mo to, bang-bang ka. Baka may pumapayag sa ganyan eh. So possible, di ba? Nag-ugat ang pahayag ni Guanzon sa ilang ulat na posibleng hihingi umano si Romualdez ng permiso upang makalabas ng bansa sa gitna ng flood control scam investigation ng Independent Commission for Infrastructure or ICI para sa kanyang medical procedure. Bigla sila nagkakasakit. Akala ko ba magagaling naman ang mga Pilipino, lalo nga't pang-export ang mga nurses natin. Magagaling din yung mga doctors. 'Di ba? Ba't walang tiwala? Ano ba yan? Colonial mentality lang? Na wala kayong tiwala sa husay ng mga Pinoy pagdating sa medical practice?
At mas nagtitiwala kasi kilala diyan ang US, right? Even Singapore pagdating sa mga operasyon and whatnot, medical procedure. So, eme-eme lang kaya na hindi kaya ng Pilipinas at mga doktor ng Pilipinas. Bakit? Ang bobongga ng mga ospital yung Asian Hospital sa Alabang, kilala yan. At St. Luke's, kung ano pa yung mga ospital na nasa BGC, kilala rin. 'Di ba? High-end rin. Diyan nga nagpapa-ospital doon si Chris Aquino at kung sino-sino pa. Diyan, Singiwi, balita, 'di ba? Diyan nililipad gamit ang chopper. Ba't walang tiwala ang Tambi? Magpapa-opera baga or magpapagamot baga abroad or tatakas lang? Yun ang tanong. Kaya ang sabi ni Rowena Guanzon, huwag bibigyan ng permit si Tambaluslos dahil tatakas at hindi na babalik. Yan ang problema natin mga kababayan. Yung mga ninakaw ng mga politiko, maisoli pa kaya at mabawi pa kaya natin? May makukulong kaya? Pa-comment po sa comment section at mag-like at subscribe din po kayo.